Good evening everyone. This is Professor Vincent Torre Bongolan. Heto na nga mga kaibigan, ang kasagutan ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay po sa mga blanco sa Bicameral Committee Report. Ayan, so bago po sa kanyang tugon mga kaibigan, ay flashback muna tayo kung ano nga ba ang nangyari, ano nga ba ang anomalya sa likod ng Bicameral Committee Report. Okay. So, kung inyong napapansin mga kaibigan, late 2024 ay nagpahayag na po si House Speaker Martin Romualdez at nakangiti pa nga po siya. At sinabi po niya doon sa kanilang usapan na malapit na at gusto na ngang pirmahan ni Pangulong Marcos Jr. yung Bicameral Committee Report o yung 2025 National Budget. So, they filed an impeachment complaint December 2, December 4, and the following week. However, dahil nakampante po sila na mapipirmahan na po ang 2025 national budget, akala po nila ay lusot na sila at ligtas na kumbaga. December 30 nga po, pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act. Okay? So, early 2025 naman mga kaibigan, akala po nila ay tapos na ang kanilang problema at nalusutan na nila. Subalit, natuklasan po at nalaman ni Congressman Isidro Ungab ang mga blanco sa Bicameral Committee Report. Agad niya itong inireport sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, Attorney Martin Delgra at Attorney Vic Rodriguez. Nagkaroon po ng press briefing ang mga ito, no? At dito po ay natuklasan natin ang ilan sa mga blanco sa Bicameral Committee Report. Okay? So lalo pa pong uminit at natuklasan ang mga malalaking anomalya pa, no? Ng formal po na magsampa ng reklamo sa Korte Suprema at pinapawalang bisa, no, ng mga ito, no, ni Attorney Vic Rodriguez ang 2025 General Appropriations Act dahil sa mga maanomalyang proseso na pinagdaanan nito, mga kaibigan. Nagkaroon po ng unang argument at doon pa lamang po sa unang araw, mga kaibigan, ay marami na tayong natuklasan, particularly po sa pondo ng PhilHealth. Okay? So hindi lamang po yan, mga kaibigan, napakarami pong mga pangyayari na kung saan maging ang Solicitor General Menardo Guevara ay nabulol-bulol at hindi po nakasagot sa mga tanong na ibinato po ni Justice Amy Lazaro Javier, mga kaibigan. Marami rin pong mga opisyal ng PhilHealth, no, at ng Commission on Audit ang inimbitahan ng Korte Suprema upang sagutin ang mga katanungan ng mga justices. Okay? So natuklasan nga po ni Justice Kagiwa na ang isa sa mga humarap na resource person mula sa COA ay siya rin po ang resource person na magsasalita para sa PhilHealth. So dito po napansin ni Justice Kagiwa na mayroong conflict dahil bigla pong nag-appoint ang PhilHealth ng isang opisyal, ano? At ang posisyon pong ito ay ad interim po yung status. Ibig sabihin temporary. So bakit po ito ginawa? Bakit po nangyari na ang isang tao o ang resource person na kakatawan po sa COA ay siya ring tao na kakatawan sa PhilHealth? Simply because para makalusot po sila, no? Para yung ino-audit at yung nag-o-audit ay magtugma yung kanilang mga datos. Pero dahil nga po sa napakahusay at napakatalinong obserbasyon ni Justice Kagiwa,
ay hindi na po nila ito pinasama bilang isa sa mga resource person sa kadahilan ng meron po itong conflict. Okay? So, hindi lamang po yan. Marami pa pong mga inimbitahang mga resource person ang hindi po nakasagot. Okay? Nabulol-bulol pa nga po, no? And then, nung February 27, 2025, mga kaibigan, ay formal po na nagsumite ng request, no, ng letter. Nag-send po ng letter itong si Solicitor General Menardo Guevara sa Korte Suprema at ipinatitigil po nito ang investigasyon kaugnay po sa reklamo ni Attorney Vic Rodriguez. Dahil di umano ayon kay Attorney Menardo Guevara, wala pong nilabag ang kapulungan, no, ang kongreso o ang administrasyon, wala pong mali doon sa pagkakapirma. Okay? So, to cut the story, marami pong anomalya ang natuklasan. Nalaman po natin yung paglilipat ng pondo ng PhilHealth mula sa PhilHealth to National Treasury at iba pang mga pondo ng PhilHealth na ginamit sa peace and order. Okay, so sa kabuuan ay meron po silang napansin na amounting to 241 billion pesos of insertion. Yun po ang dahilan at yun po ang isang napakalaking krimen, mga kaibigan. Uri po ng pandarambong. Okay, dahil yun po yung magiging resulta ng mga blanco sa bicameral committee report. Okay, so to cut the story, ay nadiin po ng malubha ang administrasyong ito. Lalong-lalo na ang mga tao behind the blanks in the bicameral committee report. Dahil dito, mga kaibigan, ay sumagot na po itong si House Speaker Martin Romualdez. Ano po ang kanyang tugon? Hiniling po niya at sinabi po niya na sa susunod na bicameral committee report ay ipakita na ito sa publiko. So, ibig sabihin, ang bicameral committee discussions at proseso, mga kaibigan, ay ipapalabas na ito online. Okay, naka-live stream na raw di umano. Ito po ang punto ko dito. Kung ila-live stream, wala nang silbi. Para sa akin, it's useless. It's done. Iyon po ay matatawag nating damage control na lamang. Damage control, pampalubag loob, and so on so forth. Kung hindi ba naman mga tanga ang mga naniniwala dito, ewan ko na sa inyo. Pero ang nakikita ko dito is that huli na ang lahat. Nanakaw na ang dapat manakaw. Naubos na ang pondo ng bayan. Nasa bulsa na nila, nagamit na nila, napakinabangan na po nila. Nakapirma na po ang mga kongresista para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang iba po ay naibulsa na nila marahil, no? So, kung magkakaroon man ng muli, no, ng bicameral committee report at ila-live stream ito, ano pa ang mapag-uusapan nila? Anong budget pa ang maia-allocate nila? Wala na. Gayong meron po tayong 497 billion budget deficit. So ibig sabihin nawawalan po nawawalan po ang ating gobyerno ng half trillion budget. So, ano pa yung makukuha nila? Ano pa ang silbi ng ila-live stream ninyo yung bicameral committee report na yan kung wala naman na talagang makuhang pera? Gaya nga po ng nasabi ko, huli na ang lahat. So the best thing that you can do, House Speaker Martin Romualdez, is to speak, to present bakit nagkaganoon ang 2025 national budget. Wala pong ibang makakapagpabago sa nakikita at sa iniisip ng maraming tao dahil sa obvious na pagnanakaw ninyo sa kaban ng bayan. So kayo, mga kaibigan, sa tingin ba ninyo mayroon pang silbi na i-live stream ang bicameral committee sa kanilang investigasyon, sa kanilang desisyon, sa kanilang pag-uusap tungkol sa budget?
So para sa akin, it's too late. Wala ng pondo, wala ng pera, may utang pa. So yun lamang mga kaibigan.